Tara, tsikahan muna tayo habang naghahalaman. Minsan talaga hindi natin namamalayan na may pinaparamdam na pala yung katawan natin hanggang sa dumating yung point na hindi na siya pwedeng i-ignore. So last September 2025, napapansin ko na sumasakit yung paa ko, yung parang may aching feeling na hindi mawala-wala. Then eventually, pati likod ko sumasakit na rin. At first, parang normal lang naman siya for me kasi siguro pagod sa work, puyat, stress, mga ganun. Pero habang tumatagal, feeling ko may something talaga. So, I decided na magpa-laboratory. Thankfully, may friend ako na tumulong sa akin na para maka-avail ng laboratory test sa isang hospital through malasakit. Super thankful talaga ako sa kanya kasi imagine, wala akong binayaran kahit piso sa laboratory test ko. Ang laking tulong nun, honestly. So, dumating yung araw ng schedule ko, around 8 a.m. ako pumunta doon at grabe, sobrang haba ng pila. As in yung tipo na mapapaisip ka talaga kung kaya mo bang maghintay buong umaga. Pero sabi nga nila, kapag public hospital, kailangan talagang mahaba ang pasensya. Kaya ayun, naghintay ako. After ng blood extraction at urine test, bumalik na rin ako sa work habang hinihintay yung result. Then that same afternoon, sinend agad sa akin ng friend ko yung laboratory results through an email. At doon ako natahimik. Yung HbA1c ko was 10.7%. As in, sobrang taas niya. Na-shock talaga ako kasi honestly, hindi ko ini-expect. Hindi ko alam kung paano ako magre-react that time. Parang biglang naging totoo lahat. A doctor friend even told me na dapat na daw ako mag-insulin because of how high it was. Pero natakot ako. Ayoko munang isipin na aabot ako sa point na kailangan ko ng mag-insulin injections regularly. So, nag-decide ako na mag-consult sa isang private internist. Binigyan niya ako ng metformin, specifically Catania Max, plus ibang medication pa. Siyempre, bilang gusto kong gumaling at maayos yung sugar levels ko, religious ko naman silang iniinom. Pero after more than a month, may mga kakaiba ako naramdaman. Nagkaroon ako ng UTI, then genital infection, tapos mabilis akong pumayat. Imagine, 5 kilos agad yung nabawas sa akin within just 2 weeks. At first, iniisip ko na baka normal lang kasi nga diabetic ako. Pero deep inside, feeling ko may mali talaga. Bumalik ako sa internist para sabihin yung mga nararamdaman ko. Dinagdagan ulit ako ng gamot pero habang tumatagal, naging paranoid na rin ako sa possible side effects. So one night, sinearch ko talaga yung Catania Max at halos lahat ng nararamdaman ko noon nandun pala sa list of side effects. Doon ako lalo kinabhan. Kaya noong 3rd week of December, nag-decide akong itigil muna yung gamot. Hindi dahil gusto kong pabayaan ang sarili ko, pero gusto kong pakinggan muna yung katawan ko. Instead, sinubukan kong maging active naturally. Naglalakad ako pagkagising, naglilinis ng bahay, mas madalas akong tumatayo during office hours. Maliit na bagay man siya pero pakiramdam ko malaking tulong din. Then eventually, nag-decide ako magpalit ng doktor at lumipat sa endocrinologist na mas specialized talaga sa diabetes management. First consultation ko sa kanya noong December. Then January 6, 2026, bumalik ako dala yung bagong laboratory results ko. Honestly, kabado ako that time. Pero nakita ko yung result. From 10.7% yung HA1BC ko, naging 6.4% na lang. Grabe, parang gusto kong umiyak sa relief. Kasi yung target namin was 7%, pero mas bumaba pa doon. Feeling ko doon kung unang naramdaman na okay, maybe I'm doing something right. Kinumento ko rin sa endocrinologist ko yung naging experience ko sa previous medications at side effects na naramdaman ko. So, pinalitan niya yung gamot ko. Dinagdagan din niya ako ng gamot for cholesterol at another medicine sana for anxiety. Pero honestly, hanggang ngayon hindi ko pa rin iniinom yung para sa anxiety. Mas gusto kong i-manage muna yung sarili ko emotionally and mentally in my own way. Date was May 11, 2026. Yes, last Monday. Schedule ko ulit sa Indo ko, so hawak ko yung laboratory results ko habang kinakabahan ako. Pero thank God, yung HbA1c ko is now 6.3%. Maliit man yung difference from 6.4%, pero for me, progress is still progress. Kaya tinanong ko yung doktor ko kung possible bang itigil ko muna yung metformin at cholesterol meds ko.
And thankfully, pumayag siya. For the next 3 months, wala muna akong maintenance except omeprazole for my hyperacidity. Honestly, sobrang laking relief nun para sa akin. Pero syempre, tuloy pa rin yung laban. This coming August 2026, magpapalaboratory ulit ako to see if kaya kong ma-maintain yung sugar levels ko naturally. And siguro if there's one thing na natutunan ko sa buong journey na to, it's the importance of listening to your body. Kasi minsan, kahit busy tayo sa buhay, may mga silent signs na pala yung katawan natin na humihingi ng attention. And also, healing is not always instant. Minsan, dahan-dahan talaga siya. One step at a time, one small progress at a time. At kahit maliit lang yung improvement pa rin yon.